lubos na magtatamasa ng pag-ibig ng Diyos Ama, ang sumunod sa anak niya. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, sa aba ninyo, mga eskriba at mga parisiyo, mga mapagpaimbabaw, ang katulad ninyo'y mga libingang pinaputi, maganda sa labas, ngunit sa loob ay puno ng kabulukan at buto ng mga patay. Ganyan-ganyan kayo. Sa paningin ng tao'y mabubuti kayo, ngunit ang totoo, punong-puno kayo ng pagpaimbabaw at kasamaan. Sa aba ninyo, mga eskriba at mga parisiyo, mga mapagpaimbabaw, ipinagtatayo ninyo ng mga libingan ang mga propita at ginagayakan ang mga pungtod ng mga taong namuhay ng matuwid. At sinabi ninyo, kung kami sana'y nabuhay sa kamunan ng aming mga ninuno, hindi namin ipapatay ang mga propita. Sa sinabi niyong iyan, inaamin ninyong kayo'y mga anak na mga nagpapapatay sa mga propita. Sige, tapusin ninyo ang pinasimulan ng inyong mga ninuno. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating pong Hesus Nazareno. Nasa Miyerkules tayo ng ika-21 na linggo sa karaniwang panahon sa unang taon ng ating pagdiriwang. Ang tema po natin ay kung paano tayo naangkop at namuhay na matuwid. Sa ating unang pagbasa, sa unang sulat ni San Pablo sa Tesalonica, Kapitulo 2, verso 9 hanggang 13, sinabi ni San Pablo na upang ang ating buhay bilang Kristiyano ay maging matuwid at naangkop sa pagiging tunay na Kristiyano, hindi tayo gumagawa ng masama o dili kaya gagawa ng mga kaibang mga klaseng buhay na siyang nagpapabigat sa mga tao. Kaya sinabi ng ating unang pagbasa na si San Pablo at ang kanyang mga kasama ay nagpapagal, nagtrabaho upang hindi sila pabigat at hindi sila magpapahirap sa mga tao na tumatanggap sa kanilang mga pagtuturo na Ebanghelyo. Kaya ito ang pagkilala sa Diyos na nagturo sa atin na mamuhay na matuwid. At ang mamuhay sa matuwid ay nagiging angkop ang ating buhay, ang ating mga kilos o mga gawa, at ang ating mga salita sa ating pagiging Kristiyano, sa ating pamuhay sa pananalig o panampalataya ayon sa pagtuturo ng ating Panginoon. Pero may mga tao na
Sa ating Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 23, verso 27 hanggang 32, sinabi ng ating Panginoong Hesus na sa aba ninyo mga eskriba at mga Parisiyo, mga parang libingang pinaputi, mga hipokrito o mapagpaimbabaw. Sino itong mga eskriba? Sino itong mga Parisiyo? Una, ang tungkol sa mga eskriba. Ang mga eskriba ay siya yung nagtuturo ng mga tao tungkol sa tatlong tradisyon ng mga Hudyo. Tradisyon ng kautusan na tinatawag ng Torah. Tradisyon ng mga propita o mga pagtuturo ng propita na tinatawag na Nabiim. At tradisyon ng kultura at pag-iisip ng mga Hudyo na tinatawag na kultura ng mga Kitubim. At itong mga iskriba, sila yung tinuturing na mga may pantas at doktorado tungkol sa tradisyon, tungkol sa mga pagtuturo na luma. Pero hanggang doon lang sila. Ito namang mga Parisiyo, mga Parisiyo ay isang kilusan ng mga Hudyo upang magkaroon sila ng maayos na pamumuhay at tinuturing sila na matuwid ng mga tao. Pero nagtuturo sila, pero hindi ang kanilang buhay, hindi rin ang kanilang mga aksyon at mga salita. Sapagkat sila ay bahagi ng namamahala sa sambayanan noong kapanahon ng ating Panginoong Hesus Nazareno at sa iba pang mga panahon na kung saan sila ay mapagkunwari, sila ay mga hipokrito. Iba ang kanilang sinasabi, iba naman ang kanilang isinasabuhay at ginagawa. Ang mga karamihan sa kanila ay mga may-ari ng malakihan na negosyo. Ang iba sa kanila ay nakaupo sa luklukan ng pamalaan at gumagawa sila ng iba't ibang mga hindi kanais-nais na mga gawain. Madalit sabi, sila ay nangungurakot, sila ay nagsasamantala, ngunit kung sila ay magsasalita tungkol sa tradisyon ng mga Hudyo, akala mo kung sino sila na nagmamagaling. Kaya sa ating Ebanghelyo, sinabi ng ating Panginoong bisis po sinasabi sa versikulo 27 at sumusunod at sa versikulo 29 at sumusunod ng Kapitulo 23, Ebanghelyo ni San Mateo, na sa aba ninyo. Ibig sabihin, kawawa kayo o sinumpa kayo. Ang salita na nakasulat dito sa Koinoko na Griego ay ang salitang huway. Huway, ibig sabihin, sinumpa kayo. Sinumpa sila, kakaiba sa makita natin sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 5, versikulo 1 sumusunod, na makaroy, mapalad. Ang mga mapalad, yung mga mahirap, yung mga may malinis na puso, etc., etc. Ngayon, ang mga Parisiyo at mga eskriba, sila yung mga isinumpa. Sapagkat una, sila ay maganda lang sa labas, pero hindi sa ilalim ng kanilang mga puso at isipan. Para silang mga libingan na maganda sa labas, ngunit sa loob ng kanilang pagkatao ay puno ng mga ba't ibang kabulukan. At sila ay gumagawa ng mga monumento sa mga propita na pinapatay ng kanilang mga magulang, ng kanilang mga ninuno. At sinasabi pa nila, kung sila ay namuhay noon sa panahon ng kanilang mga ninuno, hindi sana nila patayin itong mga propita. Ngunit sinabi ng ating Panginoon, at ito yung matalinghaga na pagkasabi sa versikulo 32, Kapitulo 23, sinasabi niya, tapusin ninyo
ang pinasimulan ng inyong mga ninuno. Sapagkat dito sa panahong ito, ang mga Parisiyo at mga Iskriba, binabalak na nila na dakpin ang Panginoong Hesus at siya'y patayin. Na itong mapagkunyari, mapagpaimbabaw, mga hipokrito na mga tao na mabuti daw, ngunit ang kanilang mga asal, ang kanilang mga gawain ay nagpahamak sa buhay at sila'y mga kurakot at hindi namumuhay sa matuwid. Sa ating Ebanghelyo ngayon at mga pagbasa, tayo ay tinatawag ng ating Panginoon na dapat iangkop natin ang ating buhay, ang ating mga gawa, ang ating mga salita, ang ating mga kalakaran, ang ating mga tunguhin, ang ating mga panindigan ayon sa pagtuturo ng ating Panginoon sa Ebanghelyo ng pagkahari ng Diyos. Kung ang Diyos ang siyang maghahari sa ating mga puso, at kung ang Diyos ay siyang pumapanginoon sa ating mga puso, dapat ang buhay natin ay magkaroon ng habag, awa, pagtanggap sa kapwa, pagmamahal sa kapwa-tao, malasakit at paggawa ng mabuti. Ito ang dapat nating isagawa upang makikita na sa ating buhay na ang Diyos ng kabutihan ay napapahayag sa ating buhay, hindi lang sa salita, bagkus sa diwa at sa gawa. Amen? Purihin natin ang Diyos.